Malakas ba araw pag nandun ka sa itaas ng aeroplano? Oo. Okay. Akala nga ng mga tao, yung mga naka-shades ng mga piloto, akala nila ang forma lang. Pero hindi So, nila hindi alam pala. talaga. May purpose pala talaga yun. No different, I see. no different from people who are skiing. Pag nagsiskiing ka, punay-puti lahat. Oh, I see. Mas masakit sa mata talaga. Pag lumipad ka na wala kang shades o ano, para kang nag-welding. Kinabukasan, kaka-sore eyes ka talaga. Ganun pala yun. Ganun rin when mga clouds, mga alapaap, maputi din kasi, so nagre-reflect. Ma'am Lynn, paano kayo napunta rin sa plants? Siyempre, ako yung wife ni Monty eh. I have to support him sa lahat ng mga gusto niyang gawin. Oo. Cabin crew yan dati ng Cebu Pacific. 14 years naman ako lumipad with Cebu Pacific. Talaga, ma'am? Oo. Tapos Wow. naging assistant niya ako. Ako yung nag-a-attend ng mga trainings. Nung simula nag-farming siya. Wow. Siya yung forever na co-pilot ko. Oo. Sumusuporta lang sa kanya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung. Made possible by Book and Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment. A company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. NutriHydro Plant Nutrients. Think precision, think NutriHydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories. See you in Agribusiness Connect. Hi, good morning. Welcome to Green Passion Garden. Yes, sir. Hi. Hello. Sir Ramos, Yes, ang nickname niyo, sir, ay Monty. Monty. Ito.
Si Sir Monty, RV. Thank you, sir. Pumayag kayo na pasyalan namin kayo. Oo, medyo short notice pero nagulat nga kami. Opo. Mukhang maganda yung farm, sir. Thank you. We try to do our best. Magkape muna tayo. Umpisa naman kaagad eh. Sige, sir. Sige, sir. Halika. Relax muna kayo. Magkape muna tayo. Maganda yung ginagawa ninyo. Kasi it brings interest to a lot of people. Dapat talaga hindi mo walang farming sa tao. Yes, sir. Diba? Oo. Nakaasa lalo na food industry, nakaasa talaga sa farming. So, active kayo sa landscaping, sir? Yes, we do landscaping. We do a lot of other stuffs. Dami namin we have mini projects here and there. Katulad ng mushroom. Nag-culture kami. We do mycology. Culture kami ng mushroom. We just started, actually. Oyster ba? Oyster mushroom? Oyster mushroom. So, nasa first quarter pa lang kami ng pag-oyster mushroom. So, mag-uusbungan pa lang sila soon. I see. But we'll show you the facility. Kita namin sa inyo lahat mamaya. Malamig dito, no? Mapuno. Presko. Ang Lipa has always been 2 degrees lower sa temperature kaysa sa Manila na temperature. Being that we are 2,000 feet higher sa 2,000 feet elevation. ba ang Lipa? Yes. Okay. Hindi mo halata kasi parang hindi umaakyat. Slow yung gradient Slow. na. Parang Tagaytay rin. Tagaytay is also pretty much the same height. My wife is also here. Andito pa si Mami. She probably have a lot to say also about the farm. Apa. Sila Anton Claro. Kilala niyo ba sila? Anton Sir Claro. Anton Claro. yata. Sa orchids rin ba sila? Or? Kasama rin siya sa ornamental groups din. Yung laging naka-white shirt, Si naka-white Zaksarian. shorts. Zaksarian. Yan ang top and foremost dati when it came to agribusiness nung panahon ng early days ng Zaksarian talaga yung panahon ng Manila seedlings. Sila Jun Colamco. Ayun. Namatay na si Sir Jun. Sila VS Orchids. Ma'am, no? Kilala niyo sila? Babies Forward. Sino ba yung mga Si Ate Zenny, baka kilala ni Ate Open Sa RR, Plants and Planters. Oo, kilala ko nga yun. Sa Ate Zenny. Asan na kayo sa Ate Zenny? Sa Pampanga yun nakatara. si Kilala mo? Kilala mo sa Ate Zenny? Gwapo ng Orchid Show, Quezon City. Asan na kayo sa Ate Zenny ngayon? Retired na rin, matanda na. Hindi pa nag-retire dahil si Forward, si Forward. Precaution, Oo, purification. tapos si Bitchin. mga Lazaro Oo. si Ma'am Lazaro ng UPLB pati yung anak niya si Banji ko. CP Lazaro. Sino pa yung Mega Orchids? Cynthia Mariano, hindi siguro, parang hindi yun kasali sa Hindi kasama. Philippine Orchid Society, hindi siya member. Private more. Pero ang lupa ng Mega Orchids dito rin galing sa amin. Sa inyo po? Dahil kaibigan nga ng mother ko, Oh. nakita nila yung orchids was nagpo-proliferate Konti na lang. dito. Konti na lang. So nag-ano sila. Malapit yung Tumabi na farm rin nila sa amin. dito. Ngayon yung kabila lang. saan nakalagay? Oo. Puno yan. Punong-puno yan ng orchids dati. I think malapit yung farm ni Sir Toti dito. Carino? Malapit lang. Actually, ni-landscape namin yung farm. Oh, kayo nag-landscape doon. Dati. Kay Sir Toti. Oh. Kumusta po yung Orchid Society? Active pa sila? Sino kami? Kami ang Ito po, hindi active na po ngayon. kami. Pero I'm pretty sure meron pa rin. Every once in a while nakikita ko yung orchid show nila eh. Pero dumating kasi yung time. Nung kakaunti pa lang sila, lakas ng orchids. Diba? Tapos biglang dumami na. Ang dami na nag-orchids. Tapos yung market medyo na-saturate na. So, nag-lay low rin kami. We just went into producing certain varieties. Panay Phalaenopsis na lang kami.
Until now, andyan pa yung Phalaenopsis niyo, sir. Marami pa rin kami Phalaenopsis dyan. Ang gaganda. Oo. Wala palang flowers. Ito pala flower ngayon, sayang. Agad niya. Yellow Kasi yan, yung pala. Iba-iba. Iba-iba. Ang dami. Tapos so nakita namin yung ano, kasi maraming developers na mga land developers, magtatayo ng villages, magtatayo ng ano. So nag-ano kami into landscaping. Landscaping. Oo, tapos napa-focus kami sa ornamental plants. Malakas din eh. Phalaenopsis, yung pinunta natin farm sa US. Alate. Yan ang Phalaenopsis. Dito sa area namin, pinakamaganda yung teret, tsaka mga Talaga, Phalaenopsis talaga. Yung mga dendrobium, more of yung mga flat areas like Cavite, Bulacan. Yung mas mababa. Oo, mas mababa. Hindi sila ano. Okay. Pag higher than 2,000, kaya pa ng Phalaenopsis? 4,000, ganyan. Mas gusto pa nila Mas yung- gusto pa niya. Oo. Dahil sa humidity, sa moisture. Ang focus nyo ng show is everything about agriculture. Everything about agriculture. Pati livestock. Livestock, poultry, aquaculture, crops, ornamentals, lahat. Hindi nyo inaabot kasi we used to do native pigs. Ano kami ng breeding kami ng black pigs. Oo. My wife, Hi, hello ma'am. si Lenny. Buddy po. Ika, Hello ma'am. Lagyan natin ng sila mic si agribusiness Ma'am pala Lenny. yung pangalan mismo sa show nila. Agribusiness. So nag-native pigs kami dati. We had 120 sows Ang dami. na ano, oo. Na ESF? Ha? Na Hindi, ESF hindi kayo? kami na ESF, pero ang nangyari was, nag-venture kami into lechonan. We were the bad boys lechon. Dumating na yung time na umidad na yung pigs namin. Yung mga breeder. Oo, and then yung mga breeder namin, tapos kailangan na namin sila ikal. Ang problema, tinamaan ng ASF yung mga ibang farms namin nag-native pigs. So wala na kami makuha na resource. magandang breed to replace them. So yun na that's the story there. Not to mention also, ang mahal-mahalan ng baboy ngayon na iyan naman na lang. Itanggalin mo lang sa tray. Tapos, wala ka nang maipalit na mga inahin na magandang breed Paano yung maliliit na yung klase ng native, parang ano talaga. Barako. Hindi po kayo nag-cross. Nag-ano kami, we had a policy dun sa livestock namin kasi hindi kami since we were free range. Naku na. Free range yung style namin, hindi namin pwede ibalik doon sa brood yung mga anak nila kasi mag-inbreeding sila Oo, so lahat ng anak nila talaga niluluto namin. So, I guess that was a mistake we did, pero hindi naman namin sukat akalain na mawawalang yung magagandang breed natin. Ang breed natin was from Bureau of Animal Industry, Chaong, di ba kay Doc Rene. Doc Rene, oo. Kilala Sila din sir. Magkakilala talaga. Ilang beses na rin kami na-feature. There were schools that came here to observe what From we were doing. Quezon. Yung Southern Luzon State U. Yeah, nag-ano sila. Nag-observe sila sa amin. Kakaiba yung free range namin kasi doon sa free range namin, Kape kayo 120 sows. Opo. Within that free range, ang bulugan namin 5. Free roaming lahat sila. So, yung mga animals, we were just letting them do kung ano yung natural hierarchy nila, kung sino yung alpha, kung sino yung ano. So, pinababayaan namin sila mag-breed on their own. Pag pregnant, Positive pregnant na sa farrowing pen. oo, lilipat na namin sila sa farrowing pen. And doon na sila nag-aanak. And then yung ibang pen rin for the piglets na Matagal din po yan, yung Black Pig venture na yan. taga mga 6 years. Ganyan. Mahal na ng baboy ngayon. Ano? Grabe. Mas mahal pa kasi sa baka. Ngayon. Oo.
Mahirap ang ano. Nawala kasi yung mga backyard racers eh. Mahirap din mag-native pigs. Mahirap din. Tapos Mahirap mahirap din mag-store, Mag-source ano. out ka ng If mga you organic na pakain. napakain. Kasi we brag na organic kami talaga. Oo. So, pala yung organic pinakakain namin. Sapal ng taho. Mga... Bibili ka rin. Oo. Magastos. Mga... Hindi pwede yung available lang dito sa farms. Nabibigyan din namin. Nagtanim din kami ng napier. Tapos yung, Napier. ano yung halaman na Nag-corn green kami para pakain. Madre de agua. Madre de Agua. Madidig agua. Oo. Nag-azola rin kami. Kaya matrabaho. Oo. Medyo challenge. Each challenge. crop Oo. has its own cultural practices. Pero Madre de Agua, wild naman eh. So, pag mo, lalagoin mo lang. Prune ka lang ng Malunggay. Malunggay. Sa mga gabi sa paligid. Mga wild lang din yan. Coffee kayo. This is, Nagpe-ferment tayo. Nagpe-ferment. nagpe-ferment pa kami. Kailangan pang mag-training sa pag-aalaga ng native pigs. Ayun yung ibalik. Not right now, kasi ang dami namin ano eh. Ang daming projects ngayon. Pero masaya siya. I mean, yung lechon, ang dami pangaring mo ng lechon. Wala na kayo may Wala bigay. na ibigay. Kaya inaabot na po sa daan. We were, Si Ate May. Dito ka na nga lang, Ate, para kasama Tawagin mo tayo na siya. dito. Halika dito. May mask naman eh. Talagang dito sa farm. Oo. Halika dito. Sige po, sige po. Sige. we were 2018 lechon master champion. Oo. So, tinangkilik talaga kami. Ngayon, dami natin projects. Isa kayo sa mga naunang nagseryoso sa Blackpig. Oh, yes. Oo. Hindi, may mga nauna na. Marami hanggang ngayon. But then, nag-ano nag-in-depth kami talaga into breeding the best kind na, alam mo yung karamihan kasi ng baboy damo na alam natin, ganitong kalalaki lang. Ito mga cross. Diba? May malalaki pala. Sa amin, ang lalaki na, mga ganyan kalalaki, kasi lalaki na mga puting baboy na 100 kilos ang itsura. Pero pure native yun, hanggang koko, itim, Yung may ganun po siguro. paglalaki. Kilala niyo rin si Sir LJ Sumulong. Oh, naman. Oo. Munti na tayo kumuha sa kanya, no? Oo, black pig yata sa kanila, di ba? Pero ano siya, cross. Cross ng, sa Berkshire. Berkshire. Oo. Berkshire. BT sa atin, BT. Oo. Yung BT black talaga ang pinakamaganda talaga. Pangkarne. Oo. Siguro, Kinrossbreed pagmalaki. nila para mas malaki, mas malambot ang laman. Kasi pag puro native talaga, yung Tough din yung nakita natin karne. sa wild, medyo matigas yan. Pero masarap sa adobo. Oo, yun. Manghumba. Umba. Yes. Puro pagkain. Oo nga eh. Large black, ang tawag pala doon. Oo nga pala. Parang, Pero pagdating sa timbang, yung large black talaga malaki. grabe. Malaki talaga yung 2 weeks old pa lang, ganyan kalaki. Ang dami niyong halaman. Oo. Yun, pag-usapan na natin yung ornamental nyo rin. Paano nag-start? Yun ang, yun nga, nag-umpisa sa orchids talaga, but yung ornamentals, we had a couple. But then nakita nga namin yung potential ng landscaping also. Dahil dami ng developers talaga everywhere. Sir, sorry. Sir, pakilala muna tayo ulit kasi kanina naudlot tayo doon. Ayan, si Sir Ramoncito Arvis. Si Sir Ramoncito Arvis po ng Green Passion Gardens. Green Passion Gardens. Yes. Si Ma'am Lenny, Lenny ang wife ni Sir. At si Ma'am, Ate Opel na. si Ma'am Ophel. Landscape one of our- coordinator. And one of our managers here. And I'm sure matagal ka na dito. 37. mga- Wow! 37 years. Ano, si Ma'am Irene. Si Ma'am Irene, mukhang matagal ka na rin dito. Ilang taon? Nabibidyo din siya. Kala niyo, hindi ka naman nabibidyo din siya. 20 po. 20 Wow. Anong sekreto, sir? Ba't nagtatagal ang mga staff Ay, ninyo? nako. Ang ano kasi dyan, Ano mo na yung... yun yung ano, since we are
3 generations na of Yes. workers here. Ang legacy ng mom ko was never the orchids, it was never the plants, it was never the fruit trees, it was never yung mga produce namin dito. It was really the people. Yan ang secret. Yan ang secret talaga ng mom ko, was inaalagaan niya yung mga tauhan niya. Most of them lived inside the farm, and yung mga magulang nila, sila, yung mga anak nila, Nandito na din. nandito rin lahat sa farm at dito na rin nagtatrabaho rin sa amin. Sir, ano pong pangalan ng mother ninyo? Miding, Arbis. Ayan, I'm sure isa siya sa mga pinakasikat yan doon sa Orchid Society. Yung mga veteran Pioneer. orchids dyan would surely know her. Oo. Should surely know her. Ano bang kwento ng inyong Nag-umpisa yung mom ko was, ang father ko kasi was a pilot for Philippine Airlines. Dumumina na, sir. Yung pagpipiloto. Okay. Tapos, he used to fly for Philippine Airlines internationally. Okay. He was flying to Bangkok Aha. and also Hawaii, Aha. which was known for their orchids also. Oh, I see. At that time, my father gifted my mom some orchids para sa bahay lang. Tapos nakahiligan ng mother ko, nagpabili ng ilan, nagpadala ng mga ilang kahon, dumami ni orchids, and before you know it, meron kaming tindahan dun sa bahay, sa backyard. And people started buying. Oo. Tapos naengganyo na, sabi, bakit hindi raw magtayo ng tindahan na official store? So, nag-put up kami na doon rin sa may, malapit rin sa BF. Along, people from BF would probably know Green World. Yung pangalan ng store namin, right along the main road ng BF. Ito po yung line ng mga gardens po doon, sir, dati, sa BF. Doon yun sa Concha Cruz. Ah, we iba pa yan. were a standalone President's Avenue. na store along President's Avenue. okay. And we were the first there. And yun, nagtayo na ng nursery doon. And then, itong farm was an ancestral land na minanamana na ng ilang generations rin. And dito na kami nagtayo ng nursery namin ng But Green World had branches sa Manila Seedling, sa BF Homes, Cartimar, sa Cartimar, Cubao dati. sa Aurora, Cubao, Cubao, Farmers. Pati, Farmers ano Cubao. siguro, yung White Plains. Ayun, meron din. sa Quezon Memorial Circle. Oo, Manila Seedlings. Manila Seedling. Yes. Yun yung... And then, yun, we went in to orchids so deep that nag-horticulture na kami. Nagko-cloning na kami ng sarili naming variety na orchids. And Ibig mong sabihin, sir, nauna pa kayo bago pa mauso yung mga tissue culture, andyan na kayo? Or just hindi ko cloning? masabi yun, pero but then we did that. Inaral rin namin from UPLB. Ang nagturo rin sa amin. Pero yun, napadami namin ng orchids sa puno na itong buong farm. Punong-puno ng orchids. Siguro kulang pa yung 2 araw para madiligan mo lahat. Ganun karami. Ganun kadami. Ilang hektaryang orchids po yan, sir? The land itself is 10 hectares. Oo. How many hectares dedicated to orchids? Halos Mga lahat. 6 Mga 6 or 7 hectares. hectares? Grabe. All Phalaenopsis? Hindi, Mostly. iba-iba rin. Iba-iba. May Banda Dacatlea, Tirits, may Cattleya. Ang ganda ng Cattleya. may Maraming bandas. Bandas. Strap leaf. Strapleaf, Babalik natin waling-waling. Mga original waling-waling. Original, talagang nananalo siya sa... Lalo siya sa orchid show, no? We had the best hybrid ng Phalaenopsis na all white. Aha. All white lahat, pati doon sa loob. It was named after my sister, Princess Wow. Rodina. Wow! Yeah.
Yun yata ang pinangalan sa akin, hindi nanalo, no? Anong pangalan, sir? Orchid mo? Yung Ramoncito. Sito. Ibig sabihin, sir, di ba, it started with your mom, rinigaluhan ng dad mo ng pilot. Doon lang yun So, nag-start. doon ba lang nag-start siguro pumasok ang orchids from outside? Yes. Yes. Kayo ang nag-umpisa. We had the best of ng Bangkok and we had the best of Hawaii. Hawaii also. So, kilala namin yung mga supplier lahat yan. Wow. Si Udong. Udong. Lab yun sa likod, di ba? Bangkok. Malaki yung lab. May laboratory kami dyan sa likod. Yung laboratory Parang namin, hindi mo ayun nga yung ni-revive namin recently for the mushroom. Muna. But you'll see the facility later. Makita nyo Pero kompleto. babalik din natin yung orchids, no? Babalikin natin yung orchids. Sir, gaano ka katagal nag-pilot? I was flying for 36 years. I flew for Philippine Airlines. Philippine Airlines as a flight instructor, then Cebu Pacific, Wow. then back to Philippine Airlines with PAL Express. PAL Express. Oo. Malakas ba araw pag nandun ka sa itaas ng aeroplano? Oo. Okay. Akala nga ng mga tao, yung mga naka-shades ng mga piloto, akala nila ang forma lang. Pero hindi So, nila hindi alam pala. talaga. May purpose pala May purpose talaga yun. No different, Oh, I see. no different from people who are skiing. Pag nagsiskiing ka, punay-puti lahat. Oh, I see. Mas masakit sa mata talaga. Pag lumipad ka na wala kang shades o para kang nag-welding. Kinabukasan, kaka-sore eyes ka talaga. Ganun pala yun. Ganon rin when mga clouds, mga alapaap, maputi din kasi, so nagre-reflect. Ma'am Lynn, paano kayo napunta rin sa plants? Siyempre, ako yung wife ni Monty eh. I have to support him sa lahat ng mga gusto niyang gawin. di ba? Oo. Cabin crew yan dati ng Cebu Pacific. 14 years naman ako lumipad with Cebu Pacific. Ah, talaga, ma'am? Oo. Tapos Wow. naging assistant niya ako. Ako yung nag-a-attend ng mga trainings. Nung simula nag-farming siya. Wow. Siya yung forever na co-pilot ko. Oo. Sumusuporta lang sa kanya. Actually, between us two, siya nga yung aral talaga kasi siya yung NC2 eh. Yung May mga... rating, Oo, siya namin nag-aaral sa mga- inaral, organic farming, pati yung sa ITCPH, yung sa pag-alaga ng mga baboy, ganyan. Ako more or less widow, but things that I learned also from my mom. Mga kinagis na namin, mga practices. Yun ang mga... Paano nyo biniblend yan? Kasi ibang-iba yung industry, di ba? To ornamentals or to plants. Yun, medyo... I think yung love for plants, it's a general thing. Di ba? Lahat ng tao, they all love nature eh. So, if we could harness nature and mapapropagate mo, mapaproliferate mo, yung pagpapatubo ng mga halaman, I think everybody loves that. Di ba? So, kung may makakain ka na, pipitasin mo na lang. Totoo yan. Diba? Ibang din yun eh. So marami rin kayong produce from the farm for your Marami plate. marami. Nag-squash na tayo, di ba? Sitaw, corn. Corn. Yung corn, di ba, nandyan ngayon. Tanim. Pero medyo mahirap yung gulay kasi it needs a lot of attention. Yeah. Mas mahirap ang gulay So, kaysa sa orchids and ornamentals. Hindi, ang pareho lang. Parehas. Parehas. pag ibalagay Correct. yung tubig mo, makikita mo talaga yung difference dun sa mga dahon ng mga gulay. ng mga gulay. Di ba? Mas sensitive ang orchids. In different ways. Kasi kayo, there's Mas malaki kita sa orchids. of course. Definitely. yun, ang Alam mo yan. nag-orchids ka rin. Nung araw po, mga 90s, nag-start kaming magnego-negosyo ni Cathy. Nagba-buy and sell kami ng plants. Okay. Oo, so Saan suki kayo kami kumukuha? suki ako ni John Golamco, ni VS Orchids, ayan, sila RRN Planters. Sa kanila ako bumibili.
Tapos, Re-resell. niresell lang namin siya sa mga trade fair. Pero nag-propagate kayo. Hindi po. Nag-buy and sell lang talaga. Nag-buy and sell, oo. Ako naman po ang sales lady niya. Ganon. Supportive din. Sabi namin, ang technique namin, para mabenta, we have to study the plant also. Tapos yun. shortcut namin, gawa kami ng bullet points na carrying tips. Nakakabit doon sa plant. Yun, maganda yun. Para, di ba? Mga first-time buyers, alam pa paano Para may mag-alaga. reference, ready reference ako to take Actually, care. yun po ang nagustuhan nila ng mga suki ko. Kasi mayroon Mas maliliit pa sila noon. But do you know the kind of orchid that is now hitting the industry? Familiar kayo dun sa nagiging ngayon? The small one, Ha? yung small yung nasa 100 peso. Hindi. Ang nauuso ngayon sa mga orchids, among all the orchids now, ang nauuso is the vanilla. I too, see. Not too many people May know vanilla that the ka. vanilla is Is an actually orchid. Oo. So, Marami ko kayong vanilla rito. oo. 400 plus na yung namin, vines namin. All Still fruiting. growing. All Hindi fruiting. pa, Fruits. yun Hindi from pa, kinat namin from nag-uumpisa pa lang. matured vanilla plant. Pinadami. Wow. Pero yung naiwan, namulaklak na, tapos manual pollination siya. Fortunately naman ay naging Kaya. pods na siya. May few kami dyan. Anong month normally ang flowering season ng vanilla? Nagka-umpisa. Para January Katatapos lang Nag-start ngayon ng January. Katatapos lang ngayon. May din. May, June, July. How many months before you harvest the pods? Yung 9 months siya. 9 months siya. But then, ang Palalaki. thing with the orchids, it would only bloom once a year. Mm. And then the bloom would only stay open for a day. For a day. Yes, and that is Kailangan that na timing, the only window pollinate agad. na kailangan i-hand pollinate mo siya At for night, them sir? to turn into fruit. At night? In the morning. Early morning. Early when they are morning. open. Pag afternoon yan, sarado na. You missed it na. Wala na. Wala na. Next year na lang ulit. Isang beses lang siyang Kaya naman that's why the vanilla also is very expensive now. Ang vanilla na processed vanilla now goes for yung type class type- A. class A, class B, class 34,000 C. a kilo yata. Ang class B would go 14,000 pesos a kilo. Wow. Ang class A would go to as much as 25,000. Parang may 34 nga eh. Who's buying vanilla? Madami. Ini-export natin. Maraming nag-export na. Mga Europe, all around actually. All around, maraming naghahanap ng suppliers palagi. Pero konti lang yung nag-grow ng vanilla dito sa Pilipinas. Iilan lang. Ano ang countries na malakas ang production for vanilla? Madagascar, number Madagascar. 1. They are known for their variety also. Africa also. Indonesia. Indonesia also. Indonesia. Yun ang wino-work ng Vanilla Society ngayon ng Philippines para maging isa rin tayo sa mga top producers ng vanilla also. Which is kayang-kaya. Yes, Same climate with kayang-kaya. Indonesia. Kayang-kaya, yes. Kayang-kaya talaga. And we are up to the Malaki ang challenge. demand. Malaki Kasi ang sa demand. cosmetics, ginagamit. Sa ice cream, Sa kitchen, sa sa food. perfume. Number 1 sa food talaga. Sa food. Are you member of the Vanilla Yes. Society, sir? Wow. Vanilla Philippines also. And may mga bago silang mga society ngayon na they put up also. And nag-organize pa lang sila ngayon eh. Ano ba yan? May sarili na ba tayong variety niyan? Or lahat yan pinasok sa Wala pa. Philippines? Wala pa tayong sarili. That's possible, sir. Yes, oo. Contrary to what they used to say na it's very hard to culture vanilla, I think we are up to that challenge to do a tissue culture of it. Tissue culture. Oo. Madali lang sa inyo kasi orchid. Saka yung may staff talaga sila Galing kayo sa orchid, nagko-culture eh. ng orchid. Sila rin nagko-culture ng mushroom ngayon. Papangalanan namin ng Princess Lenny. Na. Princess, hopefully mas mag-click yan kaysa sa Princess Redina.
Hindi Sige, pwede yosi kasi. break muna. Yosi break. Napapanood yes, ko ma'am. kayo, sir, eh. Ay, nanonood kay ma'am? Hindi niyo ba si Joanne? Ay, yung pinicture po namin sa Opo, kaya kasi Langkawas. Ano, sa Opo. Langkawas. Yan ang mga ibang ano ni Ma'am Joanne, yung mga Andyan ibang po. kawas. Magtanong na Anong rin, gagawin? no? Sige, Isa tayo ng muna mga, yung sir. sopas. Kain Okay, kaya nagtanim. muna kayo. Ay, mamaya na lang po. We wanted to, ang pinaka-idea namin was to Nakakatuwa create naman our kayo own, mag-asawa. Ano yung pinakurat kasi. Oh, yes. Uso sa Cagayan, di ba? Pero yung suka na may pinakurat is different pa rin yung ano eh. Kain kayo sana muna, mamaya magkaroon na. ng product May na. sarili. Yeah. From coconut pa ang gagamitin yung vinegar. That is your usual base ng mga binigan na Pinakurat. ginagamit. Oo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.